the Lord. Ang maraming sila, praise the Lord. Praise God sa sinanggapi. Ayun ta sa aton sugaton. Muang prayer meeting. Praise God. At salamat sa kaya chief po. Atag sa aton niya. Kalabot ka karoon na gabi. Ito po, nagpunta. Sa sinanggapi, hindi ka pribilyo sa aton makapatibad sa pulong sa Ginoo. Hindi na pinanglan pinanglan mga butlay. Praise God. Mati na lang kamo sa pasibilidad ko ang basa pulong sa Ginoo. So, ginagyo kong tanan sa pagtindog. Nagkabasa kita sa libro sa Salmo. Kaya kita magapuha sa aton na topic. Salmo 119. Masugod kita sa Psalms 119 verse 98. Nagsiling, ang imong mga sugo, nagahimo sa ako ang imong mga sugo. Sa ikaduwa nga Timoteo 3:14. Sa Timoteo 3:14. Ito, 15, nagsiling, apang padayon ka sa natunan mo, kag nasaligan, sing malig-on. Nga nakahibalo, kung kay sino mo natunan ni. Kag kung paano, nakutob sa imo pagkabata, nahibaluan mo ang balaan ng mga kasulatan na makapaalam sa imo sa kaluwasan. Akon, salamat sa kusog, ginatag mo sa amon na nakalambot kami sa sining pagpilipon. Bisan pa karon nagabi dala nga mo ng among mga palangamuyuan. Hindi lang ang among mga palangamuyuan, kundi ang among mga pinanglanon sa among kagalingon. At suguman kaalam kag panggihan sa imo na pangayo namon ugahan. Sa sining nagabi pangunahi ni nga ikuton katabayan na espiritu sa pagdiliusa magapadayon ang amon tagipusoon bukas kada namuna-una sa imong mga pulong ang pa kami kag tigay kami sa ilibalo sa mga buta nga among ginapamatian. Salamat sa sining nga gabi, ikaw mo ang Diyos magpakamaayo sa amon. Gani sa sining ginahambal diri sa pulong sa Ginoo nga ang sugo sa Diyos nagahimo sa aton o kung nagahatag sa aton sang kaalam. Bisan pa ang kaalam labaw pa sa atong mga kaaway. Gani sa sining nga gabi, magadala kita sa topic nga gabi, ang kaalam sa Dios. Praise God. So, ang kaalam nga atong kinahanglan, hindi lang kaalam nga ari sa aton, kaalam niya sa kalibutan, kundi kaalam nga naghalin sa Dios. Praise God. Ang kaalam nga halin sa Dios, ginapahayag pagi sa pulong niya. Muning ginapamatian naton kag ginabasa. Kung aton pamatian kag basahon ang Biblia, niyan ara ng kaalam sa Dios. Praise God. The more you know His Word, the wiser you become. Praise God. Amo na kinahanglan may Bible kita, kaga nagabasa sa Biblia, kaya kung basahon ta kuno permi, yan nagmangin maalag ka na tao, o may nalamon niya tao sa Diyos. Kaya naman, ang ginabasa mo ng amo ng kaalam sa Diyos, mga kauturan. Praise God. Niyan, ang unang punto, amo ang may baluan mo ang kamaturan. The second, to discern what is false. Praise God. Kung may kaalam kita sa Diyos, mabalaan man ang hindi amo o hindi katuon. Amo na nga kung ang ato ng kaalam usarong ta, hindi ta kabalo sa false. Hindi ta kabalo sa tutuod nga katuon. No? Pagkibalo sa kabukusan nga kamaturan. Pero kung ang kaalam sa Diyos ari sa aton, ang matuod, kag hindi matuod, may baluan natin. So, pwede tayo apply sa atong kabuhi, kag himuon ang nagakaigo bangon may araw na takaalam halin sa Ginoo.
Praise God. Tara magsiling, praise the Lord. So ang kaalam dapat i-prioritize. No? Praise God. Tagaan po i-prioridad. No? Unahon ta ang kaalam. No? Latad yung mga taong may kaalam. Tawhanin na kaalam. Ginagrab nila ang oportunidad. Bago nagkaalam sila, pwede nilang gamiton sa kunano. No? Pwede nila ito ng tao. Pwede nila gamiton sa negosyo. Pwede nila gamiton sa bisan din. Bago maalam sila, mga kauturan. Amo nang iba ng mga may maalam ng mga tao, no, may mga alam na posisyon sa gobyerno o sa anumang klase ng mga buluhaton, ara sila kay bangod sa ilang kaalam. So muna sa aton pag-alagad dira sa Ginoo, dapat unahon ta nag-alagad kita nga kulang ta sa hibalo. Kulang ta sa kung anong ginatudlo sa pulong sa Ginoo, dapat ang tanan ng mga ginahambal sa brang kasulatan aton antagin. Kada atong bulay-bulayon. Kaya muna ang kaalam sa Diyos sa ginhatag sa aton. Amen. Kag siling pa diri, kung atong unahon ang kaalam, pamuno na ini siya nga mga butan. Kung silingon, amo ni siya ang panugod, no? Beginning. Praise God. Nga pwede mong magamit sa imong kabuhi sa mga dapat mong buhaton sa imong kabuhi. No, kay kung wala ka alam, di ka kahimo sa imong buhaton. Diba? Nagbase kung maghimo kasi sa buhaton nga palagpat, kamong gyapon na masapir pamatian man kuntan nga dapat surdon ka kabubuton gid sa Dios, di aton. Ang kabubuton sa Dios amo na nang kaalam niya hatag sa aton. Wala ton tang kabubuton sa Dios. Hindi ka mag-desider kita nga wala pa magsiling ang Dios nga sige na. Sige na, pwede na. Praise God. Pero kung ang Dios magsiling, amo na anak, himuan na. Ang Diyos pahayag man kapakigambal man sa atong mga kauturan. Gani, ang kaalam na gikan sa Diyos, panugod, na pwede natin gamiton, kag i-apply sa atong kabuhi. Dira kita yung masugot sa tanan natin ng mga gustong himuon sa atong kabuhi. Kung mag-abot na ang kaalam sa Diyos. Siling diri sa Psalms 9 verse 10, panugod na sang kaalam na ginhatag sa Diyos sa imo. Ngayon ang kaalam, gamiton mo sa imong kaugalingon. Sa pag-alagad sa Diyos, sa imong pangabuhi, sa imong negosyo, sa tanan imong ginahimo sa imong kabuhi. Amo na ni ang panugod. No? Hindi ka magsugod sa atong mga ginahimo kung why ka pa wisdom. Alin sa Diyos. Okay lang kung ang ginatubang mo, mga tao nga kulang, hindi mga mga waywaay ng mga tao, hindi mo lang himuon, gusto mong himuon, pero kung ginatubang mo, mga sikat, mga kilala, mga daragpo ng mga tao, hindi mo na mainto ng mga tao. Ilan, gamitan mo sila sa kaalam, na malabawan mo, ilang kaalam, kung matutungan mo ang ilaman na natunan. Praise God. Tuon kagit, kag-preparar sa imo ginatudlo, kag ginawalihan, kag ginatudloan mo, mga maalam pa na sa imo. Praise God. Yan mo nang kinahanglan, mangayo kita, no? Sang giya halin sa Ginoo. Ini kaalam, gingamit ini sa Dios sa iyang pagpanuga. Huwag gini pagtubahan yung kalibutan kung wala gingamit sa Dios sa iyang kaalam. God created the world and everything. So, inamakita natin sa pulong sa Ginoo, Proverbs 3:19, Psalms 104, verse 24, nga ang Dios nagtuga sang duta kag sang tanan nga butang. Siling sa 124 sa Psalms, o Ginoo, daw ano katahom, daw ano kadamo sang imong binuhatan. O silingon, ang tanan makita sa atong mata, ginhimo na sang Dios. Grabe kadamo sa ginhimo. Sa kaalam, ginhimo ko sila tanan. Ang duta puno sang manggad. Praise God. Kung ang tao nagakinahanglan sa kaalam, bisan ang Dios nagakinahanglan man kay perti kadamo sang iyang hilimuon. Ang himuon mong kalibutan, himuon mo ang tanan nga sapat, kasi klase nga sapat, dinain nga mga pispis, dinain nga mga isda. Paano mo sila himuon? Diba? Paano mo himuon mga kahawaan, kag ang mga ara sa kahawaan? Paano mo sila himuon?
Sa kining aton nga tamar, makauturan, paano himuon sa isa katapon, wise sang kaalam. Ang tamar naton, amo lang pinaka mabudlay kag pinasahin, nagihimo sang Dios nga walay kaangay sige. Bangod sa iyang kaalam, makauturan na himo niya. Bisan ang itsura, nagapalariho. Ang alam kag apelido, nagapalariho, makauturan, pero pag-abot diri, amo nang kaalam sa Dios. Amo nang wise ang may makalabaw sa kaalam sa Dios, mga kauturan. Praise God. Yani sa sini nga gabi, tanan kita nagakinahanglan. Isinag sa Biblia, kung sino man sa inyo ang nakulangan sang kaalam, pangayo ka mo sa Dios.